Gr. No. 2-41837 January 5, 2022. Noong ika-12 ng Hulyo taong 2010, ang akusado ay kinasuhan ng fencing. Noong mga ika-10 araw ng Hulyo, 2007 sa lungsod ng Caloocan, Metro Manila ang nabanggit na mga akusado, nagsabuatan at nagtutulungan sa isa't isa, kasama ang akusado na si Will, ay nasa kanyang pag-aari ng unit ng utility vehicle na may plate number na 443 na nagkakahalaga ng 400,000.00 at nagbenta at nag-deliver kay Ray, may-ari ng e-junk shop ng mga sumusunod na spare parts ng nasabing sasakyan na pagmamay-ari ni Nim tulad ng sumusunod. 4D5 5,000.00, injection pump 8,000.00, fan blade rocker arm 4,000.00, air breaker 500.00, kabuang 17,500.00. Batid ng nasabing akusado na ang sasakyan ay kaduda-duda ang pinanggalingan o maaaring mula sa krimen ng karnapang. Nang i-arraign, parehong hindi umamin sa pagkakasala ang mga akusado. Ayon sa prosekusyon, pinamamahalaan ni Nim ang isang pampasaherong jeepney na may plate number na 443 na pag-aari ng kanyang kapatid na si Eli. Noong ika-4 ng Hulyo taong 2010, kinuha niya si Jean bilang driver. Sa nakatakdang petsa, sumakay si Jean ng jeep mula sa kanyang tirahan para magsakay ng mga pasahero mula Baclaran hanggang Blumentritt. Napagkasunduan nila na ang paggarahe ng jeepney ay alas 10 ng gabi. Gayunpaman, nabigo si Jean na ibalik ang jeepney sa napagkasunduang oras. Hinanap ni Nim si Jean pero wala. Kinabukasan, iniulat niya ang pagnanakaw ng jeepney sa Philippine National Police, PNP, Anti-Carnapang Unit sa Caloocan. Nagtungo din siya sa Highway Patrol Group, PNP Headquarters, Camp Crame, Quezon City para iulat ang insidente. Noong ika-9 ng Hulyo taong 2010, nakatanggap ng tawag si Nim mula sa isang concerned citizen na nagsasabi sa kanya na may isang sasakyan na nakitang binabaklas sa barangay 180, Caloocan City. Ang ulat ay humantong sa pagdakip kay Will, na nahuli sa aktong binabaklas ang jeepney sa isang junk shop sa Little Baguio, Caloocan City. Nang harapin ng mga pulis, itinanggi ni Will na kilala niya si Jean ngunit inamin na ang iba pang bahagi ng jeepney ay naibenta na sa isang junk shop na pag-aari ng petitioner. Samantala, isang barangay tanod ang nagtip kay Police Officer 2 Garcia na nakakulong si Jean sa barangay hall. Doon, nahuli ni PO2 Garcia si Jean. Batay sa pag-amin ni Jean, ibinente niya ang mga nawawalang pyesa ng jeepney sa e-junk shop na pag-aari ng petitioner. Kasama ni Will, tumuloy ang mga pulis sa junk shop ng petitioner kung saan nakita at narecover nila ang mga nakalas na bahagi ng jeepney na minarkahan ng asawa ni Nim, ang D5, injection pump, fan blade, rocker arm, at air breather. Dahil narecover ang mga ninakaw mula sa may-ari ng junk shop, kinasuhan sila ng mga pulis ng paglabag sa PD 1612. Sa kabilang banda, itinanggi ng petitioner na kilala niya si Will. Ikinatwiran niya na nakilala niya ang kanyang kapwa-akusado at ang mga nagrereklamo noong ika-11 ng Hulyo taong 2010 sa himpilan ng pulisya. Gayunpaman, inamin niya na siya ay nagnenegosyo ng junk shop mula noong Hunyo taong 2010, at bumibili siya ng mga pyesa ng sasakyang demotor. Ang fencing ay tinukoy sa ilalim ng Seksyon 2 ng PD 1612 bilang gawa ng sinumang tao na may layuning kumita para sa kanyang sarili o para sa iba, ay bumibili, tumanggap, magmay-ari, magtago, kumuha, magtago, magbenta o magtapon, o bibili at magbenta, o sa anumang paraan ay makipagkasundo sa anumang bagay na may halaga na alam niya, o dapat niyang malaman, na nakuha mula sa mga nalikom sa krimen ng pagnanakaw. Ang mga sumusunod ay ang mga mahahalagang elemento ng krimen ng eskrima. A. Isang krimen ng pagnanakaw ay nagawa. B. Ang akusado, na hindi prinsipal o kasabwat sa paggawa ng krimen ng pagnanakaw, bumili, tumanggap, nagmamay-ari, nag-iingat, nakakuha, nagtatago, nagbebenta o nagtatapon, o bumili at nagbebenta, o sa anumang paraan sa anumang artikulo o anumang bagay na may halaga, na nakuha mula sa mga nalikom sa krimen ng pagnanakaw. C.
Alam o dapat alam ng akusado na ang nasabing artikulo o anumang bagay na may halaga ay hinango mula sa mga nalikom sa krimen ng pagnanakaw. At D. Mayroong, sa bahagi ng akusado, isang layunin na kumita para sa sarili o para sa iba. Napatunayan ng prosekusyon ang kinakailangang ebidensya sa pagpapatunay sa lahat ng elemento ng pagkakasala ng fencing. Una, ang ebidensya ng prosekusyon ay nagpapakita na, noong ika-4 ng Hulyo taong 2010, ang jeepney vehicle na pagmamay-ari ng kapatid ni Nim ay ninakaw ng driver nito na, sa isang hiwalay na kaso, ay nahatulan ng qualified theft. Nang maglaon, nakita ng mga pulis ang nawawalang jeepney na binuwag o nakanibalize ng kapwa-akusado ng petitioner na si Will. Sa pamamagitan ng pag-amin ni Will, nagtungo ang mga pulis sa junk shop ng akusado kung saan nakita at narecover ang ilan sa mga nalansag na bahagi ng jeepney. Natukoy ng mga pulis ang mga nakalas na bahagi sa pamamagitan ng mga markang inilagay doon ng asawa ni Nim. Ikalawa, hindi itinanggi ng petitioner ang katotohanan na ang mga nawawalang bahagi ng nawawalang jeepney ay narecover sa kanyang junk shop, sa Caloocan City. Inamin din niya na binili niya ang mga nakalas na parte mula sa kapwa-akusado niyang si Will. Iginiit niya na ang kanyang asawa ang unang naimbitahan sa himpilan ng pulisya, ngunit nang maglaon, siya ang yumako at iginiit na siya ay inosente sa paratang. Gayunpaman, ang korte ay nagsabi na ang pagtanggi ay isang mahinang depensa na hindi maaaring manig sa positibong pagkakakilanlan. Ikatlo, may mga pangyayari upang mabalan ang isang mamimili na ang bagay ng binibenta ay maaaring nakuha mula sa pagnanakaw. Maaaring kabilang sa naturang pangyayari ang oras at lugar ng pagbebenta, ang kalikasan at kondisyon ng mga kalakal na ibinebenta, at ang legalidad ng pinagmulan. Dapat na alam ng petitioner na ang mga artikulo o anumang bagay na may halaga ay nakuha mula sa mga nalikom sa krimen ng pagnanakaw o pagnanakaw. Ang terminong, dapat malaman, ay nagsasaad na ang isang taong may makatwirang pag-iingat at katalinuhan ay dapat alamin ang kanyang tungkulin. Ang petitioner, isang may-ari ng junk shop mula noong 2010, ay dapat na alam ang mga kinakailangan at ang mga protokol sa pagbili o pagbebenta ng mga pyesa ng sasakyang demotor. Sa partikular, ang Seksyon 6 ng PD 1612 ay nag-aatas sa mga tindahan, establishmento, o entidad na nakikitungo sa pagbili at pagbebenta ng anumang produkto, artikulo o anumang bagay na may halaga na nakuha mula sa isang hindi lisensyadong dealer o supplier nito upang matiyak ang kinakailangang clearance o permit mula sa station commander ng Integrated National Police sa bayan o lungsod kung saan matatagpuan ang tindahan, establishmento o entity na iyon bago ihandog ang bagay na ibebenta sa publiko. Nakalulungkot para sa petitioner, nabigo siyang magbigay ng ebidensya na sa pagbili kay Will, humingi siya ng anumang patunay ng pagmamay-ari ng mga pyesa ng jeepney. Kung ginawa ito ng petitioner, ang kanyang karanasan mula sa negosyo ay magbibigay sa kanya ng pagdududa tungkol sa lehitimong pagmamay-ari o pinagmulan nito. Sa wakas, ang fencing ay malum prohibitum. Dahil dito, ang PD 1612 ay lumilikha ng prima facie presumption ng fencing mula sa ebidensya ng pagmamay-ari ng akusado ng anumang bagay o artikulo na may halaga, na nakuha sa pagnanakaw. At nagtatakda ng mas mataas na parusa batay sa halaga ng ari-arian. Sa madaling salita, ang batas ay hindi nangangailangan ng katibayan ng pagbili ng mga ninakaw na bagay, dahil ang pagkakaroon lamang nito ay sapat na upang magbunga ng isang pagpapalagay ng krimen. Ang akusado ay hinatulan ng parusa ng pagkakulong sa loob ng 6 na taon, 8 buwan at 1 araw ng prison mayor, bilang pinakamababa, hanggang 8 taon, 8 buwan at 1 araw ng prison mayor, bilang maximum.